DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. That for all of the successes and mali o I and I alone take full legal, moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. Responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Anthony alam mo, ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Mr. Trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. I'm not trying to pin you down on The exchanges are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not suspended. pin me down on semantics. Bastos ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Damdaming Bayan. Ay, nako na. Napanood ba yung talk show kahapon sa Senado, ha? Grabe, ano po, ha? Abay, salba itong mga reporters natin, mga veteranong reporters natin sa Senate, ha? Ito daw ang best talk show kahapon, mahabigan sa Senate hearing. Pero matindi talaga ang sagutan. Anyway, itong si Senator Risa Hontiveros, ha? Ayan, parang Iron Lady talaga namang nakipagsabayan kay dating Pangulong Digong Duterte. Pero ano po, ha? Ayan, marami ang nagulat at inako nga ng dating Pangulo ang responsibilidad sa mga namatay. Ayan, kasama na yung mga collateral damage na may mga bata. At ang sabi niya ay inaako niya ang full responsibility. Kaya lang idinawit yung ibang general. Ayun, dating PNP Chief Senator Bato, General Danao at yung iba pang mga general mahabigan. Ang tanong dito yung bang mga naging pahayag ng Pangulong Digong Duterte kahapon hindi ba incriminating ito sa investigasyon tungkol dito sa extrajudicial killings mahabigan? Dahil inamin ng dating Pangulo na siya ang nag-order, nag-encourage ng mga patayan, ha? Ayan, manlaban ang mga suspect. Pero ang sabi ng Pangulo mukhang Mr. President, kumusta po kayo? Kayo ba nasa twilight zone na, ha? Sabagay, sabi niya, baka hindi na ako tumagal, baka 1-2 taon na raw siya, ha? Pero alam po niyo mahabigan sa mga kaganapan sa Senado kahapon na
abay nabuhay ang mga pro-Duterte at mga anti-Duterte. Abay dito sa FB namin kahapon at saka YouTube nag-aaway, ha? Nag-aaway ang mga pro-Duterte at anti-Duterte. Siyempre, iba, ay, go, digong. Ayan, abay, that's my president. Mga ganun mga ano eh. Sabi na ba, mga ganyang sinasabi, dapat makulong na yan. Yan naman po ang sinasabi mahabigan ng iba dyan. Pero may magandang eksena na ako nakita rito ha? RH TV ha. Ito po ang isa sa mga best scene na nakita ko kahapon. Yung bang nagkamayan ang dating Pangulong Digong at dating Senadora Laila De Lima. Ayan. RHTV, flash nga natin sa TV ha. Ayan. Abay, kahit tinatawagan natin, sumagot na ba si Senator De Lima Malu ha? Ayan po, mahabig kita nyo, yung parang masinsinan yung kamayan at saga usapan, ano, ha? Sandali lamang Senator De Lima, ha? Abay, dito sa pangyayari ito mahabigan mapapatawad kaya, ha? Ng dating Senadora De Lima ang ginawa ng Duterte administration sa kanya na nakulong ng halos 7 taon. Grabe, ano ha? Christmas is just around the corner. Christmas. In the spirit of Christmas, magkapatawaran kaya? Pero pagkatatuloy natin yung mga abogado po, mga bigan, mukhang bagamat nakuha ng mileage ang dating Pangulong Digong sa Senate hearing kahapon, sinasabi ng mga lawyers na may mga incriminating na statement ang dating Pangulong Digong. Katulad na lang po sa pag-amin ng death squad. Ayan. At yung mga pagpaslang po, mahabigan. Ano kaya magiging recommendation dito ng Senado? Ha? At saka nakatuwa pa rito, mahabigan Ay, Senator Coco, good morning. Ayan. Andiyan ba Senator Risa? Ha? Ayan. Abay, pinapaalis na ang dating Pangulong Digong kasi mantakin nyo. Alas 10, tama, 10 o'clock pero 9:30 nandyan na ang dating Pangulong Digong sa Senado. Abay, alas 6 na, ayaw pa umalis. Abay, nung bandang huli parang na-energize pa ang dating Pangulong Digong ha? Abay, gusto pang tumagal. Yan kaya lang sabi nga nila parang naging monologue daw po yung nangyari, ha? Pero anyway, ang malupit po dito mahabigan mukhang nasa twilight zone na nga ang dating Pangulong Digong dahil mukhang kung anuman ang maging desisyon na sa kanya, abay ano po mahabigan, ayan, tanggap na niya. Kaya ang sabi ng dating Pangulong Digong handa siyang makulong sa mga nagawa niya sa ilalim ng kanyang drug war, sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Damdamin Bayan. Di pa rin nawala ang sense of humor ng dating Pangulong Digong. Anyway, mahabigan, magandang umaga Pilipinas. Abay, bagamat marami ang naaliw, nagulat sa mga testimonya ng dating Pangulong Digong kahapon. Abay, eto ang malungkot mga misis. Abay, teka muna ha. Congratulate nga pala natin ang mga taga-Meralco. Abay, dapat may bawas ang singil ng kuryente. Dahil alam niyo ba mga misis, kung magkano ang kinita ng Meralco pala ha?
abay 43 billion pesos. Wow! Ang yaman ng ninong Manny B. Pangilinan na Joe Saldariaga. 43 billion pala ang income. Antabayan po ang report ni Nicole Lopez Puyawa na mamaya. Abay, sa ganitong sitwasyon mga misis, abay dapat dapat magkaroon ng rollback din. Rollback tuloy. Ayan, reduction sa singil sa kuryente. Aba, laki-laki na. 43 billion. Daming bayan. Pero ingat po rin po tayo mahabigan dahil ilan bang lugar ang nasa signal number 1? Akin na ngayon item natin, Lotto King, Malu, yung bagyong Leon. Abay, signal number 1 na naman dun sa probinsya ng Batanes. Good morning, Governor Marilu Cayco. Abay, grabe at ang malupit dito mga misis. Abay, sabi ng Pag-asa, ayan, 20 na lugar, 20 places ang nasa ilalim ng signal number 1. Ang Metro Manila ba kasama ba sa signal number 1? Makaras ba tayo ng mga pag-ulan mamaya sa dakong hapon at gabi? At ang sabi po ng Pag-asa mga misis, abay 6 pang bagyo ang papasok sa bansa bago matapos ang taong 2024. Ano na lang tayo ngayon ano bang petsa na ba tayo ngayon? Abay 29 na, ha? Abay more than 60 days na lang. Kung 6 na bagyo pa yan, every 2 weeks, every 3 weeks, meron tayong bagyo. Grabe naman yan. Daming bayan. Sandali lamang, Leta Narciso. Abay, andyan ba yung voice clip ni ni Pangulong Marcos, ha? Ang sabi niya pangarap daw niya ay walang matutulog ng gutom. Nako. Baka marito na ating mahabayang araw-araw na nadadaan ng komisyonel, ha? Diyan sa may Bendia, diyan sa may pagbaba po ng Skyway, mahabigan sa ilalim ng Skyway. Abay, tinatawagan natin ang DSWD Secretary Gatchalian. Ayan, ito sabi ng Pangulong Marcos. Take it away. Here at the presentation of this signed Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, or EPAP, Joint Memorandum Circular, we gather to renew a promise that no Filipino should go to bed hungry and that no community will be overlooked in our fight against. Ay, maganda yan, Mr. President. Ang pangarap po ninyo ay pangarap ko rin. At ang pangarap niyo ay pangarap nating lahat. At siguro yan ay pangarap din ng mga nakatira dyan sa gilid ng kalsada ilalim ng Skyway. Abay, inayos na yan. Abay, nasaan ang mga taga-DSWD sa Makati? Abay, Mayor Binay, Senator Nancy Binay. Baka pwede nyo pasyalan yung, alam po yun, nakaawa, mahabihan pagka makita yung mga bata doon na maliliit, nakahubad, mga ganyan, ang malnourished. Diyos ko, ayan, doon na po sila nakatira. Ayan, baka pwede mo silang ibahay, Secretary Acosar, ha? Ayan, at dyan sa boundary ng Makati at Pasay, dyan sa may Marconi Street ba ito? Yung may estero dyan, ay naku talaga mahibigan ni kung pasyalan po natin Secretary Rex Gatchalian ay maaawa ka talaga. DZRH Weather Bulletin. Sandali lamang sa mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Standby Raymond Adpaas. Ayan, ano ang assessment sa hearing kahapon? Standby man ang Milky Regunan mula sa Kamara, ha? Aba, itutuloy pa ba ang plano impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Mukhang wala nang panahon dahil kampanya na. Abay, tsaka ba't puro ganito? Ba't wala nanawagan ng reconciliation, ha? Baka yung mga taga-liberal party kaya yata ang neutral ngayon. Baka kayo mga taga-liberal pwede kayong manawagan ng unity, reconciliation. DZRH Weather Bulletin. Alamin nga muna natin kung nasa na ang bagyong Leon. At ito bang si Christine nakalabas na ba ulit?
Missionel Dominguez mula sa DOST Pag-asa. Missionel, good morning. Ano ang latest? Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin dito sa DZRH. So weather update po muna tayo. So ito pong si Leon ay nearing na po sa typhoon category. Ito'y huling na mataan sa line 645 km east ng Tuguegarao City, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 110 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na 135 km per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Dahil po dito, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, kasama na ang Pulilio Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay at northeastern portion ng Sorsogon para po dito sa atin sa Luzon. Sa Visayas naman po, eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Sa nakikita po natin, malapit na nga rin po talaga maging isang ganap na typhoon category. Ito pong si Leon at yan, sa nakikita rin po natin, ayon sa ating forecast track, maaari po itong lumapit dito sa atin sa may Batanes at kaya asahan din po natin ang pagtaas din po ng mas mataas na signal po sa nasabing lugar. And nakikita din po natin, ito po ay magla-landfall dito po sa eastern coast ng Taiwan by Thursday, October 31. At lalabas naman din po ito ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday evening or early Friday, November 1. Sinigyan na naman po natin yung kay Christine po. Ito po ay nag-landfall na po dito sa may Vietnam. Kaya patuloy na po itong humina at wala na po yung sinasabi po nating tsansa na papasok pa ito ulit ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest dito sa Pag-asa. Chanel, yes po. Dito sa Metro Manila, kumusta ang panahon na at least wala tayong signal dito, ano? Yes po, wala naman po tayo pero asahan din po natin mga panandalian pag-ulan po, makakaranas din po tayo lalo na po dulot ng mga localized thunderstorms. Tsaka nakita natin sa mapa at least hindi maglalandfall sa po. Pilipinas ang bagyong Leon. Opo, pero asahan din po natin kahit hindi po maglalandfall po ito, possible po yung close approach po niya dito sa Batanes at kahit po yung rain bands lang po ng ating bagyo ay nagdadala pa rin po ito ng malakas na hangin at pag-ulan. Medyo malayo sa eastern part ng Pilipinas itong bagyo pero inabot pa rin po tayo ng mga signal na ganyan? Yes po, kasi yung track po niya, kung makikita po natin, ang kanyang lawak ay 640 kilometers. Kaya malaki po rin ang sakop po niya, lalo na po pag kinumpare po natin dito sa atin sa bansa po natin. Ayan, bakit matagal? Ba't Huwebes pa lalabas ang bagyong Leon Missionel? Marami po kasing factors din po ng weather systems na nagkakaroon po ng interaction din dito kay Leon, kaya nagkakaroon po din siya ng mabagal na pagkilos. At after nalabas sa Huwebes ang bagyong Leon, may papasok ba? Kailan papasok naman yung iba? Kasi ang sabi ng Pag-asa, sabi ninyo ay 6 typhoons pa ang pwedeng pumasok sa bansa bago matapos ang taon. Yes po, yun po ay forecast lamang po natin. So minsan po hindi naman po ito nagkakatotoo, minsan po nare-reach naman din po natin. Pero sa ngayon po, yun po yung forecast po natin. And sa ngayon po, pag nakita naman din po natin, nagkaroon na rin po tayo ng northeast amihan, ay asahan na rin po natin, yung mga bagyo din po natin ay humihina na rin po dahil sa interaction po nila, dahil malamig na hangin po ang amihan po. Oo nga pala, ang amihan ba pumasok na? Sa ngayon, hindi pa rin po kasi po patuloy pa rin po natin ito binabantayan at wala pa po yung malakas na bugso po niya na umaabot dito sa Pilipinas. Ayan. At matapos ang Leon, anong pangalan ng bagyong susunod? Marce. Opo. Marce. Akala ko tigre. Ayan. M pa pala. M pa lang po. Marce. Ayan. Okay, Missionel, maraming salamat. Good morning. Thank you. Maraming salamat din po. Magandang umaga po sa inyo. Forecaster Chanel Domingo ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. At update nga tayo mabigyan sa sinalanta ng bagyong Christine. Ayun si Christine pala nag-landfall na dun sa Vietnam. At itong si bagyong Leon naman ay papunta ng Taiwan. Ayan.
So, mag-abroad. Ayan, pupunta ng norte itong dalawang bagyong ito. Pero malungkot dyan sa Batangas. Ala, kabayan maganda umaga po sa inyo. Ha? Abay, Governor Dodong Mandanas, abay dumadami ang bilang ng mga namatay dyan. Abay, yung casualties dyan po sa probinsya ng Batangas, yung binaha, natabunan ng landslide, umabot na ng 60 katao. Diyos ko, ha? Mandatory evacuation sinimulan na bilang paghanda sa bagyong Leon. Bakit? May signal ba ang Batangas? Kasama ba sa binanggit ni Chanel kanina? Ha? Pero dahil nga sa nangyari mahabigan na landslide, abay, di ba nakatakot yung yung dalisdis ng bundok diyan sa may Tagaytay, pababaan ng Batangas? Ha? Abay, sana hindi naman magkaroon ng landslide dyan. Alamin nga natin ang latest mula kay Giselle Ricafort. Dahil ang sabi po ay good morning nga pala kay Ate V. Ayan, mabuti naman at pumasyal na pala ang Ate V. Dating Governor Vilma Santos Recto at Luis Manzano sa mga sinalanta ng bagyo dyan sa may Talisay at Taal. Damdaming bayan. Giselle Ricafort, ano ang latest sa Batangas? Miss Giselle, please come in. Lakay, pumalo pa sa 60 individual yung mga pinatay ng bagyong Christine sa lalawigan ng Batangas. Kinumpirma sa DZRH ni Amor Calayan, yung pinuno ng PDRMO, na 4 din yung mga nasugatan, habang meron pang 14 na nawawala hanggang ngayon. Pinakamarami daw sa mga namatay ay mula doon sa bayan ng Talisay na nasa 20 kabilang yung ilang mga bata at minor de edad. Bilang paghahanda naman daw sa bagyong Leon, sinabi ni Calayan na sinimulan na rin daw nila kagabi yung mandatory evacuation o yung sapilitang paglilitas. Partikular na sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na prone sa pagbaha o pagguho ng lupa upang maiwasan daw yung trahedyang kagaya ng idinulot ng bagyong Christine. Saligaan niya ito sa direktiba ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ilikas na yung mga residenteng nasa high-risk area na maaaring tamaan ng bagyong Leon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Department of Social Welfare and Development, gayon din sa Office of the Civil Defense upang makahingi ng karagdagang supply ng pagkain para naman sa mga bakwit doon sa lalawigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, Lakay. Itong mga 6 na pong namatay, saang bayan ito ng Batangas, Giselle? Ang sabi Lakay ng Batangas PDRMO ay pinakamarami daw dyan sa may bayan ng Talisay. Partikular doon Lakay sa may barangay Sampaloc. Kung saan meron doon ay kabilang yung isang bahay ng isang buong pamilya Lakay na natabunan, na iwan doon sa bahay nila na nilamon ng gumuhong lupa, yung isang 25 anyos na dalaga kasama yung isang 10 buwang gulang pa lamang na sanggol. Ayan, okay. So, kumusta ang delivery ng relief goods doon? Sapat ba? O may panawagan pa ng mga ayuda? Sabi ni Dr. Calayan Lakay, sa ngayon naman daw ay meron pa silang naipamamahagi ng mga relief packs doon sa mga bakwit sa mga evacuation center, pero nakikipag-ugnayan na rin daw sila doon sa mga concerned agency kabilang doon sa OCD sapagkat malapit nang maubos yung mga family food packs at kailangan nilang dagdagan yung supply sapagkat meron na rin silang mga inilikas simula kagabi bilang paghahanda naman sa bagyong Leon. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Magkano ngayon? Magkano 1 kilo ng dalagang bukid? Lakay, wala pa tayong bagong mundo. Wala. Pero ang itlog Lakay, nagmura ngayon dahil epekto pa rin daw yan ng bagyong Christine. Wala daw kasing mga pasok ang mga estudyante. Kaya hindi mabenta ang itlog ngayon. Ayan, oversupply. Akala ko kakapusin ng supply kasi binagyo ang mga poultry. Hindi pala sobra. Lakay, 5 piso ang kada tray ang iminura Lakay ng itlog. Meron ka lang mabibili ngayon na 7 pesos and 50 centavos. Dati ang pinakamura niyan Lakay, 8 pesos and 50 centavos. Napapanis din ba yung itlog? Pagka hindi nabenta? Matagal Lakay masira ang itlog lalo na kapag sa rep mo inilagay ganun ba? Ayan.
Oo, yung mga binibili ko lakay kasi madalas akong mag-hoard ng itlog, pambaon, nilagang itlog. Umaabot lakay ng 3 linggo. Ganun ba? Oo, lakay. Kaya mo tawagan ko si Kuyang si Egg Magnate, si Kuyang Boy Osaita, yung kumpare ni Alice Guo, ha? Ayan, bigyan ka ng itlog na 2 ampula. Ayan. Ano na? Makakamura ba ako dyan? Ay, buy one take one. Baka magpapasko, baka mamaya padalang ka ba rito na 1 tray? Ayun lakay, dahil magpapasko ang sabi ng mga retailer, asahan na daw natataas pa bilang ginagamit nga na sangkap yung itlog doon sa mga dessert para sa leche flan. Ayan. Oo, lakay. Okay, maraming salamat Miss Giselle Ricafort. Salamat lakay, balik sa'yo. Ang dalagang bukid ng DZRH, Aris number 15, Giselle Ricafort. Daming bayan. Morning, Beautiful. Martin Boy Osaita, ha? Ayan, nadala mo na ba ng itlog si Alice Go sa Pasig City Jail? Daming bayan. Standby Val Gonzales, standby Raymond at Paas, standby man ang Milky Rigunan. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo, CJ, alas 8:36 na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bastos ako, walang hiya ako. Bastos ako, walang hiya ako. Ano ka mo dong? Ka talaga Mr. President, ha? Ayan. Nabuhay tuloy ang mga taga-suporta mo, ha? Sabi kahapon go, 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 Tatay Digong. Sabi ng mga antay, ipakulong na yan. Kaya hindi naman pala makulong, ikulong na, diretso na, ha? Good morning, Sister Nicole. Good morning, Lakay. At oras, Sister Nicole. Ang oras, 8:42 ng umaga. Ba, bilis ng oras, ha? Pero sandali lamang po, mabigan, alam nyo naman dito sa DZRH, ha? Rain or shine. Abay, may bagyo man o wala, tuloy po ang pamigay ng aginado ang ating ninong ng bayan. Aba, mukhang madadagdagan ipamigay ni Ninong Sherwin ngayon. Anya na ba? Ready na ba ang standby na ba ang Ninong Sherwin? Hoy, Lotto King, ha? May nanaro na sa Lotto, ha? Taga Bulacan. Diyos ko, kalaki-laking limpak-limpak na pera yun. 400 million ba yun? 300 million. GM Mel Robles, Chairman Brad Felix Reyes, ha? Ayan. Tama tayo dyan. Kailan tayo mananalo ng Lotto? Sandali lamang, alamin nga natin kung nasaan ang ninong ng bayan. Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, Ninong Sherwin, ha? May gumagaya ng kapitbahay natin, ha? Ayan. Abay, namumudmod na rin ng premyong 1,000, ha? Kaya lang wala silang vitamin E Emperador, ha? Anyway, okay lang yan. Lahat ng mga estasyon, maggayahan kayo dito sa DZRH, ha? Basta para sa bayan yan. Aguinaldo yan, di ba, Miss Nicole? Oo naman, ayan, oo. Sige, gayahin nyo yan. Para mapapasko, para marami ang makinabang. Ang DZRH trendsetter yan. Alam mo yan, Lakay. Ninong ng bayan, nasaan ka ba sa pwede ba, Sherwin, bukas nga, ha? Kaya lang, baka magka-traffic, ha? Tsaka baka wala rin silang radyo. Gusto ko sanang bigyan ng aginaldo ni Sherwin yung nakatira sa ilalim na Skyway. Pagbaba na Skyway, alam mo, ang tagal-tagal na yan, ha?
Ngayon ay may kubul na sila. Nakaway yung mga batang malnourished noon, ha? Walang salawal, ayan, palakad-lakad noon, namamalimos, ayan. Pero gugulat ka, ha? Ayan, naka-cellphone si ate. O sabi nga Lakay, mas marami pa raw ang bilang ng cellphone sa Pilipinas kaysa sa bilang ng tao. Ganun ba? Habang nakahiga si ate, naglalaro yung mga anak niyang malnourished na walang salawal mahabigan, Mayor Abby, Senator Nancy Binay, Secretary Gatchalian, ayan si ate, chill-chillan nakahiga doon nanonood ng YouTube o kaya baka may FB pa siya, ha? O nanonood sa TikTok, ayan. So touchscreen yung cellphone niya. So alamin natin ang nino ng bayan mula sa Barangay Palanan, Makati City. Sherwin. Kaisiglaan ng gabi, ang lahat ay kaisaya. Maluto ang Lakay. Tawad. Ilang days before Christmas musical? 57 days na lang. 57 days pa lang, minamalat ka na Ayan, kailan mo na sa labat at saka vitamin E. Nakalagay kasi sa script, mga ngaroling daw muna ako. Sige. Parang di ka kayan. Parang daw nangangalulo ko yung boses ko ngayon, Lakay, dahil mag-uundas pa lang. Nga pala, Lakay, sa mga bahay dito sa Makati, na ang iba ay parol na nakasabit. Lakay, tignan mo naman ito, kakaiba yung mga nakasabit sa kanya, parol. Electric fan. Aba? Paano electric fan yung nakasabit? Aba, o nga, ha? Diba, imbis na parol. Tapos imbis na mga Christmas tree, mga LC. Sa LC ito na mga electric fan. Dapat pang summer yan. Lakay, ito talaga nagmamayabang. Bakit? Ang taas ng ulo na itong electric pa na to. Tignan mo, makatingala. Masyadong mataas ang ulo. Nakatingin sa taas palagi electric pa na to. Standard ba yan? Masyadong mayabang. Para sa mga mahangin. Oo. Pero Lakay, napaka-humble nung na-chefuan natin dito na fan ng DZRH. Tatay, pangalan niyo po? Edmond Hubinal po. Si Tatay Edmond Hubinal. Ang mga Hubinal, taga saan po? San Fernando, La Union. Ay, Ilocano, Apo. Ilocano po. Ay, Tagano ka, Apo Jay, Mang Huben. Naimbag na bigat kanyayo, amin jay, San Fernando, La Union, Lakay. Ay, naimbag na bigat Lakay. Wana, Apo, naragsak nga Pasko, Manong Huben. Ayan, naragsak nga Pasko. Agyaman po, Apo. Agyaman nato nagsapa nga itidyo kanya nga pamaskwa. Wala, Apo. Thank you daw, Sherwin, sa bigay na pamasko mo kay Manong Huben. Thank you po. Lakay, tignan mo kasi yung kanyang cellphone. Naka-Facebook, naka-DZRH. Aba, talaga naman, Dahil dyan, naka-Facebook ka sa DZRH, eto, meron ka 1,000 pesos! Thank you po, Lakay. Diyo, makalma. Damdaming bayan. Mang Huben. Lakay. Mang Huben, sandali, Sherwin. Sister N. Mang Huben. Sister N at si Lakay. Sister N at saka si Lakay. Agyaman po amin, Litan. Thank you very much po. Mang Huben, yung 1,000 kuha ka na ng pampagupit mo, ha? Ayan. Papapukis, Apo. Siyempre, may katerno yan. May katerno yan na vitamin E. Ayan, vitamin E. Siyempre, meron din kasama yan na DZRH umbrella. Ayan, para hindi na malagas ang bumburan ni Kuya Huben. At saka kasama pa yan, DZRH grocery. Wow, akala ko timba. Yan, Lakay. Ang gaganda na lagyan na yan, ha? Nakatimba. Oo. Lakay, kasi tagbagyo. Pagpapasko. Ayan. Ito pinamimigay ng mga politiko. Nauna na tayo. Ayan. At lagyan natin ng DZRH sticker para alam na sa DZRH yan ginigali sa politiko. Ayan. Pero Lakay, may kasama na ito spaghetti, ha? Aba, may spaghetti pa dyan. May fruit cocktail, Lakay. Pasko, pwede kayo magluto na. Yung lechong baka. Na may fruit cocktail. Yung lechong baka, nandyan na rin. Lakay, nasa loob na rin yung lechong baka. Ayan, nilagay mo sa lata. Sariwang isda na nasa lata. Ayan. Okay. Dahil, Lakay, birthday ni Senator Alan Peter Cayetano, nagpadala siya ng 2,000. Aba! So 2,000 na ngayon. Kay Senator Alan Peter. Ano masasabi kay Senator Alan Peter? Happy birthday po, sir. Happy birthday po. Aba! Senator Alan Cayetano po, happy birthday. Teka muna. Di ba buenas? Sherwin, 2,000 yung galing kay Senator Alan? Akala ko 10,000 yan. Ba't mo kinotong?
Inuta ko muna. Nauna na yung 2,000. Aba, iba mag-birthday ang Senator Alan Oo. Palagi kasi nakatune si Senator Alan Peter Caytal sa DZRH. Nalaman niya na palagi tayo namimigay. Eto, nagpadala ng 2,000 para kay tatay. Sa'yo, ano masasabi mo? Thank you po so much. At yan ay maagang pamasko sa akin po. Ayan. At hindi ko makakalimutan. Sana po ipagpalain kayo ng Diyos palagi. Ayan. Pampariman yung 1,000, kuya. Lakay kasi umaasa lang si tatay sa magpaparepair. Siya bang gumagawa ng electric fan? Dami electric fan, binibenta niya. Ang dami For sale ito, lakay. Yung mga iba dito galing sa hotel. Ganon? Inayos na. Inayos na ulit. At binibenta ng 700. Mukhang brand new. Galing hotel yan. Sige, lakay sa hotel. bumili ka na isang dosere. Parapon natin sa news center sa Pasko. Ito rin parapon natin. Sige, kuha tayo ng pamparapon dito. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, may pambili na kayo ng mga electric fan pag dito kayo bumili. Dahil purang-pura. Kaya naman sa mga laging tumututok at laging nakatune sa DZRH, eto na po maaga pamasko namin sa inyo. Ang DZRH Pamasko, panalo ka sa DZRH dahil bago pa magpasko, namimigay na tayo ng 1,000 pesos at syempre grocery bag para sa ating mga kababayan, lalo na mga nakatune in sa DZRH Radio, TV at syempre sa Facebook. Aris number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Ninong Sherwin, ang Santa Claus ng bayan. Abay, 1,000 plus 2, 3,000 yung pinamigay niya ngayon kay Manong Hoben. Aba, talaga naman sana araw-araw birthday ni Senator Alan Peter Caytal. Senator Alan, pwede ba linggo-linggo ka mag-birthday, ha? Ayan, para madagdagan ang teka muna, ha? Abay, itong si Congressman Brian Yamsuan, ha? Abay, dagdagan mo rin ito para ha? Para mas marami ang makikinabang mabibiyayaan. At muli, thank you dun sa mga gumagaya sa atin na namimigay din ng aguinaldo. Ayan. Sana marami pa ang gumaya. Ayan. Sana gumaya rin ang DCWB. Ayan. Magandang umaga kay Christian Manyo. Ayan. Maraming salamat sa mga taga DWMP ba yun? Yung dating DCMM? Sina PM. PM. Ayan. PM ba yun? Sina Mutya ng Masa. Ayan. Si Manang Doris. At saka si Alvin. Ayan. At saka si Kabayan. Ayan. Sana gayahin din ng DWIC. Ano pa ba? WW. Ano ba istasyon na? DCXL. DCME. Ayan. Okay naman gaya kayo. Basta ganyan para sa bayan okay lang yan. Marami kayong matutulungan. Standby Val Gonzales. Standby Edwin Duque. Ha? Standby Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Grabe ang yaman ni Ninong Manny Pangilinan, ha? Joe Saldariaga, magkano ang bonus ninyo rito, pare koy? Abay, attorney, sino nga bang nasa Philex, ha? Na dating press secretary ni dating Pangulong GMA, na nandyan ngayon sa grupo ni Bossing Manny B. Pangilinan, ha? Si Mike Toledo, ha? Attorney Mike Toledo, ha? Palagi ko malaki ang bonus sa MVP Group of Companies ngayon, ha? Siyempre, lalo ang mga taga Meralco, ha? 43 billion pesos po ang kita, ha? Grabe, paano kayo bibilangin yan, ha? Mag-overheat na ang counting machine dyan, Manong Chabit. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 8:54 ng umaga.
Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Damdamin Bayan. Oras sa Sister Nicole. Ang oras lakay 8:57 ng umaga. Ayan, standby Val Gonzales, Edwin Duque. Abay, baka mamaya makausap natin ang dating Pangulong Digong, ha? Ayan, tingnan mo nga Malu kung gising na, ha? Baka namamaluktot pa sa ilalim ng kulambo. Lakay talaga bang si dating Pangulo yan o si Mr. President? Tingnan natin, baka mamaya makuha natin, ha? Ayan. Pero pasalamatan muna natin yung mga nag-donate po, mahabigan, para sa ating DZRH Operation Tulong at yung fund drive natin para sa mga biktima po ng bagyong Christine. Una-una kay yung nagbigay ng 1 million kahapon na Sister Nicole, ha? Ayan, babanggitin ko na po ang pangalan, although ayaw niyang pabanggit ang pangalan, siya po ay si Mr. Anonymous. Ayan. Mr. Anonymous, sir, love you. Ayan, kaibigan natin, talaga namang basta kawang gawa. Yes. Uy, Lakay, may nanonood sa atin live, ha? Diyan sa DPWH Mimaropa. Oh, may bigay din ng donasyon? Ewan ko sa mga ito. Sino? Sa Public Affairs at Information Staff. Ayan. Nanonood yung kaklase ko dyan sa graduate school, si Isabel de la Cruz. Ikakasal na ako, sabi niya. Oh, hahabol sa Pasko, daw, ha? Lakay, si Congressman Ador Plato. Ayan. Aba, si Ka-Ador ba nagbigay na ng donasyon, ha? At nabanggit mo ng mga taga DPWH. Ayan, si Director Ronel Tan Suarez ng Region 1. At siyempre si Congressman Jose Bong Tebes Jr. ng TGP Party List, ha? Hindi po si Arnie Tebes na nasa Istimor, ha? Iba po ito, ha? Kumusta na kaya yun, Lakay? Malakas yata doon sa Istimor kaya hindi pa ma-extradite, eh. Ayan, no? Congressman Jose Bong Tebes Jr. sir ng TGP Party List. Ayan, maraming salamat po sa donation ninyong 100,000 pesos para sa MBC Operation Tulong at yung mga kuyang natin sa Bureau of Customs. Aba, maraming salamat kuyang JM Puno, ha? Abay, yung iba ay dineposit na sa ating bank account, ha? At inintay na lang natin yung donation ni Commissioner Bien Rubio, ayan, ng Bureau of Customs. Ayan, maraming salamat po at marami po. Naku, Mr. Anonymous, sir, siguro yung donation 1 milyon. Naku, baka hanggang New Year may palugaw tayo, ha? Baka abot pa to hanggang Valentine's Day, ha? Yung iba po ay hinahati ni Wonder Woman, Miss May Binoon na Operation Tulong. Yung iba po ay binibigyan na tulong sa ating mga kababayang nangailangan ng gamot o kaya tulong. Maraming salamat Kuyang JM Puno dyan sa Bureau of Customs. At eto rin Sister Nicole. Abay, ang dating DPWH Undersecretary, abay, most merciful mga kuyang, ha? Si Congressman Romeo Momo. Suportahan natin ang kanilang golf fundraising na golf tournament sa November 28 na gaganapin sa Malarayat Golf Club sa Lipa City. Dahil ang isa sa mga beneficiary rito, Sister Nicole, siyempre, ang DZRH Operation Tulong. Ayan, maraming salamat po, ha? At para sa mga nais mag-sponsor, ayan, Kuyang Vladimir Pilaes Momo, ayan, abay, sa mga veteran na golfers, suportahan po natin ang golf tournament fundraising ni na Congressman Romeo Momo. Damdamin Bayan. Ito na ang report, Sister Nicole. Ano ang report ni Val Gonzales? Nako, Lakay, mahigit 3,000 mga pulis at higit 3,000 force multipliers ide-deploy ng QCPD ngayong araw sa mga sementeryo at bus terminal para sa Ligtas Undas 2024. Ibalita mo yan, RH5, Val Gonzales. Val? Nicole at Mayor, simula ngayong araw ay maglalatag na ng mga Police Assistance Desk o PAD ang Quezon City Police District sa bawat bus terminal maging sa mga sementeryo, voluntaryo, mga mall at iba pang matataong lugar sa lungsod ng Quezon. Ito'y bilang bahagi ng komprehensibong security measures para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa buong panahon ng undas. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig Jr.,
bukod sa kabuuang 3,355 QCPD personnel at libo-libong force multipliers, ay gagamitin din ang QCPD drone squadron para i-monitor ang matataong lugar sa pamamagitan ng aerial surveillance. Ang QCPD ay may jurisdiksyon para bantayan ang seguridad ng 6 na sementeryo, 26 na kolumbarya, 27 mga bus terminal at 12 LRT-MRT station sa buong Quezon City. Sabi ni Colonel Buslig, nakatuon ang malaking bilang ng deployment sa mga lugar na matindi ang traffic, mga mall, parke at mga simbahan. Dahil dito'y umaapila si Director Buslig ng kooperasyon at pagiging listo ng publiko at gamitin ng QCPD Helpline 122 para sa mabilis na responde ng pulisya sa panahon ng emergency. Val, dyan sa Quezon City, ilang bang cemetery dyan, ilang memorial parks ba ang meron dyan? Mayor, kasama yung mga pribadong mga sementeryo ay merong 6. Apat dito Mayor, ay yung mga pampublikong sementeryo. Merong 26 na mga kolumbarya at 27 mga bus terminal. At ang train system ay mayroong 12 na binabantayan ng QCPD dito sa buong Quezon City. So yung malaking deployment, Mayor, sabi ni Colonel Buslig, kausap ko kanina, ang Ilocanong director ng QCPD ay gagamitin na rin nila, Mayor, bilang force multiplier yung puwersa ng mga security guard. Nagpatawag na siya ng pakikipagpulong para nang sa ganun ay magamit yung sayang na force multiplier na dulot nitong mga frontliner na mga security guard. Kaya't kabilang din ng mga ito dun sa mga natak ng QCPD na magbabantay para gawing ligtas ang panahon ng undas dito sa Quezon City. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val. Mula sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Mayor at Nicole. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Quezon City. Daming bayan. Anong report ni Edwin? Ito lakay higit. Baka si Lucifer na naman. Hindi na ba si Lucifer? Hindi lakay nakaraos na si Edwin Duque. Hindi ba inaalis si Lucifer dyan sa Malabon, Edwin? Sabi mo kay Mayor Jeannie, ayan, baka pwede nang patanggal yung si Lucifer dyan. O kaya tapatan na ng Archangel. Ayan. Patungan doon sa ibabaw ni Lucifer. Ayan. Ito na lakay. Higit 16 na milyong pisong halaga ng rehabilitation project sa mga kanal sa Malabon. Inumpisahan na. RH23, Edwin Duque. Edwin. Nicole, Mayor Deo, matapos ang ilang tikat na nakakaranas sa magpagpakasaping na high tide at may malalakas na pagulan at resort. Baka sa ahon na rin at magigagagawin na malaking kanal o drainage sa kabadag ng Sibilya sa Sibilya Boulevard sa bayan ng Malabon at palibot pa ito ng Malabon na City Hall. Baka maglabas ng budget at papalaan ng 16,149,429 pesos para sa katuparan itong upgrading rehabilitation ng kanal na isa sa national road sa bayan ng Malabon. Ang programa ito ay pangungunahan ng DPWH sa Malabon na buta sa District Engineering Office. Base sa nilatag na plano ng DPWH August 2024. At target na matapos itong construction, pero dahil doon susunod-sunod na pagbaha, dulot na silang flood gate ay nafurla na ang schedule ng paggawa. Inasahan ito na ang mabilis na solusyon sa pagpahupan na tikata na umarong nararanasan sa tuwing may bagyo at sabayan pa ng high tide. Edwin Duque nagulat sa Lisa Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque mula sa Kamanaba area. Daming bayan. Sandali lamang, Nicole. Ayan, grabe ang kita ni Ninong Manibi Pangilinan, ha?
43 billion, ha? Limpak. Sandali lamang sa iyong report, Miss Nicole, at batiin lang mo natin na happy birthday si Justice Edwin Sorongon ng Court of Appeals at happy retirement. Happy nga ba pagka nagre-retire na? Di ba malungkot? Ayan, Justice Edwin Sorongon, sir. Happy birthday and happy retirement daw. Sabi ni PJ Romy Barsa. Ayan. At binabati rin po kay ni Justice Danton Becerra at Justice Max De Leon at Justice Bong Pascua at Dec Quiros at Leo Batan. Happy birthday, Justice. Salamat tayo dyan. At kay Ombudsman, Special Prosecutor, former PJ Mariflor Punsalan Castillo. Happy birthday, Justice Mariflor Castillo. Abay, pa-retire na pala kayo. At asan ba isang pagbati natin? Ayan. At happy birthday din. Ba't nawala yung mga birthday greetings ko dito, Lotto King, ha? Ayan. Pero kung ang problema po ninyo ay blood sugar, abay, huwag masyadong mabahala. Kayang-kayang gamutin yan mga lolo, mga lola, ha? Pero kung kayo po ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, Mr. President, ayan, maaring diabetes na po yan. Kumusta ka na, Dong? Ha? Mr. President, sir, ha? Gising na po ba kayo, ha? Ayan, baka ma-interview natin mamaya, ha? Baka mawito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. Siyempre, para makaiwas ng sakit, abay kailangan, lolo, galaw-galaw. Congressman GP, lakad lang ng lakad, ha? GP Pajernos, exercise, ayan, tamang pagkain, at pwede mo rin sama ng Cogent DB Plus araw-araw. Itong si GP Pajernos, ano to ha? Araw-araw pala yan, Sister Nicole. At least maka 10,000 steps siya araw-araw. Grabe, talaga. Kaya kung maglakad to, 6 na kilometro yata araw-araw, ha? Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibilis at ng Mercury Drug at Watson's Drugstores at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi rin dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, Sister Nicole. Oras, lakay, 9:09 ng umaga. Sandali lamang ata. Eto na. Asaan na siya? Asan na, lakay? Nawawala. Nawawala na yung... Ayan. Ang bawat salita, ang bawat sagot, at ang bawat mura ay walang kinalaman. Ang himpilang ito, guni-guni at bawang kathang isip lamang. Kaya hanggang sa susunod na pagpupugay sa Good Morning, Mr. President! Good morning po. Bibihira natin makausap to Sister Nicole. Kumusta kayong ginanahan kahapon? Oo nga, lakay. Pinapares ni Senator Coco ayaw. Pero sabi ni Senator Bato, inaantok na doon. Ayan, anyway, sabi natin, Mr. President, sir, magandang umaga po siya, Mr. President. Good morning, sir. Hello. On air na po tayo, sir, Mr. President. Magandang umaga sa inyo lakay. Di po ba kayo napagod kagabi sa kahapon sa Senate, Mr. President? Grabe, from 10 a.m. hanggang alas 6 po kayo kagabi, Mr. President, sir. Di ba kayo napagod? Hindi ako napagod. And gusto ko lang patunayan doon sa mga critics ko. Opo. Ano nagsasabi ako raw ay matanda na and wala nang kakayahan na gano'n kahabang oras ang feeling. Oo. Yes. Sa akin na. So malakas pa po kayo, Mr. President. Kayang-kaya pa. Napansin nga namin lalong habang tumatagal para kayong diesel, parang habang tumatagal parang nag-iinit pa kayo, Mr. President. Yes. Because lagi kong sinasabi Opo. na ang tumatanda lang sa akin
mula pusod hanggang dito daling pupulo. Pero pusod ang pababa, my God, hindi yan tumatanda lagay. Baka drawing na lang yan, Mr. President. Sa atin lang yan. Ito lang. Anyway, Mr. President, seryosong usapan po. Ayan na. Medyo mabigat po yung mga inamin po niyo sa Senate hearing, Mr. President. Sabi po ninyo na inaamin niyo yung Davao Death Squad. Ayan, yung mga kriminal ay involved sa droga ay hinikayat yung manlaban para patayin na lang. Bilang isang abogado po, Mr. President, sir, hindi ba incriminating po itong mga binitawan po niyo sa Senado kahapon? I was just telling the truth. Sinabi ko, given the chance na maging Pangulo ulit ako, opo, gagawin ko pa rin yun. Po ba? Because my mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. And this should not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I said to do. Whether you believe it or not, sabi ko doon sa Senador, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs, I repeat, is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the likes. As it ruins people, families, communities, and relationships. Lagi kong sinasabi noon na itong mga critics ko, their concern is human rights. My concern is human rights. Mahirap bang intindihin yan? Human rights nga po, Mr. President, pero sabi nga ni Senator Risa Ontiveros kahapon, may mga collateral damage po, Mr. President, katulad ng mga sanggol na minor de edad na sanggol pa namatay. Easier said than done. Itong si Risa Ontiveros, with all due respect, madaling sabihin yan because hindi man siya naging mayor, hindi siya naging president, executive position. Pero kung executive siya, whose mandate is to implement the law and to protect your people from criminals, siguro maunawaan niya yan. As I said, if given the chance to be the president again of this country, again, sabihin ko rin niya, gagawin ko pa rin ginawa ko. Okay, Mr. President, alam po ninyo, under investigation po kayo ng International Criminal Court, at itong mga pag-amin po ninyo kahapon sa Senate hearing, baka magamit din po itong ebidensya laban po sa inyo. At sabi nga ng mga abogado, incriminating, handa po ba kayong makulong, magpa-aresto, Mr. President, kung aabot po sa ganyang sa bandang huli, mapatunayan kayong guilty o kaya haturan makulong? I already have emphasized. I have tried to do my best to address the problem
the problem of illegal drugs. Mhm. Firmly without compromise for all of its successes and shortcomings. Mhm. I and I alone take full legal responsibility sa lahat ng nagawa ng mga pulis. Mhm. Pursuant to my order, ako ang managot yan. Mhm. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod lang sa order ko. Mhm. Nakawa naman. Mhm. Kriminal lang yan. Ito sasabihin ko sa iyo, Lakay. Opo. Tingnan natin kung kaya akong anuhin ang ICC na yan. Takot din silang ipaano ako sa ICC dahil marami akong alam. Mhm. Kung itong ICC na yan, i-persecute ako, i-prosecute man, I know that there are people behind all that shenanigans. Mhm. Pag ako galawin, Mhm. well, away-away tayo. Okay. Mr. President, isa na lang po. Alam po namin na kayo ay nag-file na ng COC at tatakbong mayor ng Davao City. Ayan, pagka naging mayor ba kayo ulit ng Davao, itutuloy niyo po ba yung kampanya against illegal drugs at bubuhayin niyo ba ulit yung death squad na sinasabi niyo na binubuo ng mga gangster? Yes. And that's one of the reasons why pinanabikan kong magbalik ulit as mayor of Davao. Opo. Because simula pa noon, Lakay, Opo. for the information of the Filipino people, Mhm. I hate drugs. Mhm. And lagi kong winawarningan yung tao, Opo. never into drugs. Mhm. Masisira ang buhay mo Mhm. at sa huli, masisira ang bayan mo. Okay, Mr. Opo. When I ran for the presidency in 2016, I already have emphasized yung three campaign slogan ko. Mhm. To eradicate illegal drugs, Mhm. to fight against graft and corruption, and criminality. Okay. Nagkataon lang talaga na kulang yung 6 na taon. Mhm. Ituloy yan yung Inday Sara, sabihin ko sa inyo. Mr. President, o nga pala, bago namin kayo bitawan ni Nicole, alam po natin na medyo may rift na po kayo sa Marcos administration. Meron po ba kayong mensahe sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Mr. President, sir? Ang mensahe ko sa administrasyon na ito, Opo. maghinay-hinay lang kayo. Mhm. Ako ito, I'm speaking as the former president. Opo. I know the ins and outs. Mhm. Lalo na itong si Tambaloslos. My God. Mhm. Sa sobra ninyong, you never learn lesson out of the experience of the old Marcos. Mhm. If you refuse to learn lesson out of it, you are bound to repeat and suffer all the consequences. Yan ang ano ito. Mr. President, sir, ayan, Huwag baka... ninyong ipitin si Inday. Mhm. Remember, hindi kayo mapunta diyan. Mhm. Kung hindi dahil sa akin. Mhm. Putang mo. Alam mo, tapos na? O sige pa? Tama na po, Mr. President. Baka mapamura naman po kayo. Bawal po magmura, Mr. President. Anyway, sa bagay, karakter nyo naman yan. Alam naman ng taong bayan, tanggap naman na yata yan, pati sa Senado kahapon. Ayan. Anyway, kumusta po ang health ninyo, Mr. President, sir? Well, ito, ubo ko na lang ang matigas sa akin, Lakay. Mr. President, tanungin ko na lang din sa'yo kung anong almusal mo ngayon. Actually,
ano lang, simple lang yung almusal ko. May ginamos ako. Tapos nagpakilaw ako na dito sa Dawan. Kape, tinapa, yun lang naman ang ano ko. Hindi man ako noon pa. Kaya nandyan sa Malacanang. Pero ito lang sabihin ko. Ay po. In my 6 years in Malacanang, wala kayong nabalitaan na may nahuli diyan na drug dens. Okay. Remember that. Ayan, okay, Mr. President, sir. Nako, may, ano ba naman ito? May request po dito, Mr. President. Baka pwede pa kayong kumanta kahit konti. Ayan, nagbibideo kayo pa ba kayo? Ayan, isang bagsak nga, Mr. President, sir. Ayan. Kanta? Opo. Nag-request po. Ikaw, kung gustong kanta. Yung kinakanta mo doon sa Davao, yung anong bar nga ba yung paborito niyo dyan? Yung inaabot ka na madaling araw? Yung favorite yun ni Secretary Salpanelo, yung kinakanta niyo minsan. May favorite song, Bisayan song yung kinakanta ko dito sa Davao. Sige po, kahit na Bisaya. Basta kanta, sir. Kunti lang. Opo. Kunti lang. Sige po, isang bagsak lang. Ayan. The title of this song is Pag-Utlan. Pag-Utlan. Ano yan? Ito. Sige po. Take it away, sir. Saksi ni ining kabulatan, saksi ni ining kalanggaman, ubos ni adtong dakong kahoy, didtong matawo ang imong kaluoy. Nitabo ni adto ang tangit ni, kay gidaguman man ang langit. Mr. President, sir. Nga kahit mikila ka, ambot mo na unsa ba? Sir, pwede na po yan. Sinabi ko na rin, huwag mo akong pumpisahin dahil hindi ko rin alam magpantapusin talaga. Ganun ba? Anyway, Mr. President, sir, maraming salamat po at good morning. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Bihira po naman kayo matawagan, Mr. President, sir. Thank you and maayong buntag. Maayong buntag. Lagi ako sa Legazpi. Doon kay Junior, John Legazpi. Doon na po nagsosyo sa kanya. O nga pala, ini-interview ka pa rin ni Junior sa, buhay pa ba yung sa Gitsit radio dyan sa Bicol? Online lang kasi. Online. Okay. Anyway, Mr. President, sir, ayan, teka, nag-birthday yata yung isang best friend nyo dyan, si Congressman Joey Salceda na tatakbong gobernador. Wala man yan. Okay. Mr. President, sir, maraming salamat po at thank you at bibihira po itong ganitong pagkakataon. Maraming salamat po at ingat po kayo. Ingat mo yung kalusugan na Mr. President, sir. Uminom kayo ng gamot. Salamat po. Ayan. Pangkabigan dating Pangulong Digong Duterte. Ang bawat salita, ang bawat sagot at ang bawat mura ay walang kinalaman ang himpilang ito. Guni-guni at pawang kathang isip lamang. Kaya hanggang sa susunod na pagpupugay sa Good Morning, Mr. President! Good morning, mayong buntag, Mr. President, sir. Daming bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:25 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:34 ng umaga. Aba, katatapos na natin makausap nagpunta pala ang dating Pangulong Digong Duterte. Dumalaw sa labi ng mga namatay na biktima ng landslide dyan sa may Talisay, Batangas. Kailan nagpunta dyan, Henry, ha? Aris number 7, Henry Uri, please come in. Henry. Kaalis lamang, bilis niya. Dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa... Kakausap lang namin, di sinabi for security purpose, kaalis lamang dito sa barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kung saan
binisita nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong umaga lamang ang labi ng 20 namatay matapos maguhuan ng lupa sa isang bahagi ng Barangay Sampaloc dito sa Talisay, Batangas. Ang Pangulo ay bigla na lamang sumulpot, kinausap ang mga pamilya, ang mga barangay officials at ang mga tao doon sa naturang lugar. Ang Pangulo pagkatapos ay umalis at may isa pang bayan. Hindi mo lang natin muna babangitin, Deo, for security reason din. May isang bayan pa at maaaring masundan pa ito ng ilang bayan pa na dadalawin niya sa Batangas na naging biktima rin ng bagyong Christine. Ang Pangulo ay nanatili muna dito sa Metro Manila matapos ang hearing kahapon at biglang nagpasya nga ito na magtungo dito sa Sampaloc sa Talisay, Batangas. Nakaalis na at may dadaanan pang isang bayan bago bumalik at tumulak patungong Davao, Deo. Okay, maraming salamat Henry Uri mula sa Talisay, Batangas. Damdamin Bayan. Akala ko nasa twilight zone natin patungkod-tungkod lang kahapon dyan sa Senado. Kaya nga, Lakay, sabi mo patungkod-tungkod. Ito si Den Macaranas nakikinig sa atin. Sabi niya, kumanta pa daw. Kanta-kanta na lang. Good morning, Sir Den. Ayan, Lakay, sa iba nating mga report. Ito, DOJ pinakikilos sa mga lantarang pag-amin ni dating Pangulong Duterte na paglabag sa batas kasama na ang kanyang death squad ayon kay Senator Risa Hontiveros. Ibalita mo rin RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Nicole, Mayor umhasa si Senador Risa Hontiveros na pamilos ng Department of Justice at kasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasalanan, lalo na ang mga kaso ng patayan. Kasunod ito lang isinagawang pagdilig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinamumulan ni Senador Aquilino Coco Pimentel III kahapon. Ayon kay Hontiveros, mismo ang dating Pangulo ang umamin sa pagkakasangkot sa mga krimen matapos akuin ang responsibilidad sa tagumpay at kapalpakan na ikinasal nilang war on drugs. Kasama ng pag-amin na totoo ang mga usap-usapan na meron itong sariling Davao Death Squad. Ngunit ito ay hindi mga opisyal o tao ng PNP kundi mga gangsters sa Davao. Hindi mo kailangan bigyan ng reward ang mga ito dahil karamihan ay galing sa mga may kayang pamilya. Narito si dating Pangulong Duterte. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ang naging testimonya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Raymond Dadpaas, Mayor. Yung bang pag-imbita kay dating Pangulong Duterte, last na ba yon? Hindi na ba siya ipapatawag ulit? Hindi pa malinaw daw sa usapan, Mayor, pero doon kasi sa statement niya mismo, di ba yung parang yung gusto na niyang tapusin lahat ng tanong sa kanya kahapon dahil mahal daw bumiyahe galing Davao papuntang Manila. Kaya kumbaga para bang ang sinasabi niya doon nabubuhay lang ako sa aking retirement pensyon. Kaya huwag niyo lang akong para anong pananalita niya. Ang napakto hindi na pababalikin ang dating Pangulong Duterte at least kaya binigyan na siya ng laya na salita hanggang gusto niya. Sa dulo kagabi kita naman ng lagi niyang mga kasama Senator Bong na talagang nanghina na rin dahil sa haba ng hearing alas 7 mag-alas 7 na kagabi. Alas 7 ba? Yung hearing doon sa committee. Mag-alas 7 na kagabi. Pero alas 6 na nung bitawan siya. Ayaw pa niya nung una eh. Ayaw pa niyang hindi. Tuloy tayo hanggang alas 4. Na-miss niya yung press conference hanggang madaling araw. Kinakalaban yung Quadcom, Lakay. Gusto niyang sapawan yata yung mga
nag-aalauna na madaling araw. Kaya anyway, pumayag din naman, pero nagtagal pa siya dahil alam mo naman maraming sumasalubong sa kanya, nakikipag-picture doon sa lobby ng Senado, kaya natagalan din bago siya tuluyang nakaalis ng Senate building kagabi, Mayor at Nicole. Okay. So, hindi pa alam kung ipapatawag pa siya uli o hindi. Pero ang definite dyan, ang committee ni Senator Risa Hontiveros magre-recommenda ng filing ng case laban sa dating presidente. Criminal case. Well, yun ang actually, yun ang panawagan na niya kahapon pa sa Department of Justice mismo dahil public record naman na yung kanyang mga pag-amin. Medyo magulo din kasing pakinggan minsan Mayor yung mga statement kasi binabawi. Diba, may sa una laban, pagdating sa dulo bawi. Kaya marami ding mga nalilito doon sa kanyang mga statements. Kaya pa kung manlaban patayin mo yung mga ganon. Kaya kung ayaw lumaban or you induce them to fight, mga ganong statement. Kaya marami ang nalilito. Parang naman yung Pangulo talagang mahusay sa mga ganong klase ng mga rhetorics. Kaya pero doon din siyempre kung talagang intindihin mo talaga namang yung kanyang mga statement ay sa kin ng mga kanyang mga kritiko ay talagang pag-amin. Pero siyempre sa mga kanyang mga kakampi nagbibiro lang daw at bahagi lang daw ng estilo ng dating Pangulo yung kanyang pananalita, lalong pagdating sa paakusapin ng patayan. Yung sa laban sa illegal na droga, wala namang question daw doon, pero yung pagdating sa patayan, yun doon nagkakaproblema, lalong-lalo na doon sa claim ni Father Flavi Villanueva ng SBD na yung in charge ng Project Paghilom, 312 yung inilaglag na listahan kahapon doon, yung kanilang pamilya na hawak at wala ni isa sa mga ito ang may record na nanlaban kundi pawang mga biktima lamang ng walang habas na anti-drug operation ng Philippine National Police. At ilan sa mga ito, Mayor, ay na-exhume yung mga katawan at ngayon ay pinoproseso or pinag-aaralan na ni Dr. Raquel Fortun ng University of the Philippines. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Damdamin Bayan. Sa Kamara, Miss Nicole, ano kaya ang plano naman? Ito naman lakay DOJ. Quadcom. DOJ at Ombudsman kinalampag na pag-aralan na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte matapos umamin sa EJK. Ibalita mo yan, RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Nicole at Lakay, dapat pag-aralan na ng Department of Justice at ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito iginiit ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr., Chairman ng House Committee on Human Rights at Chairman o Co-Chairman ng Quad Committee matapos akuin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang buong responsibilidad sa mga pagbatay sa ipinatupad na war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Abante, ipinagbabawal ng batas ng Pilipinas ang pagpatay at extrajudicial killings at wala na umanong aasahan pa si Duterte na proteksyon laban sa investigasyon at prosecution. Sabi ni Abante, pwedeng gamitin ng ICC ang testimonya ni Duterte na kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Paliwanag ni Abante, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas sa mga nangyari bago ang pagkalas ng bansa. Samantala, sinabi naman ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez na lies in the highest level ang alegasyon laban sa kanya ni Police Colonel Hector Grijaldo. Sa alegasyon ni Grijaldo sa Senate hearing, pinipilit umano siya para i-corroborate ang affidavit ni retired Police Colonel Rogina Garma tungkol sa reward system kaugnay ng kampanya laban sa war on drugs. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DRH. Yes, Sakay. Di ba may imbitasyon din ng Quadcom kay dating Pangulong Digong? Di nga pala natin nung kanina, ano ha? Siya ba ay nag-signify na bang a-attend?
Naku, hanggang ngayon lakay, wala pa. Pero Wala ang sabi pa. nga ng Quadcom, nananatili ang kanilang imbitasyon sa dating Pangulo na humarap naman sa Quadcom. Although siya ay humarap kahapon na napakahabang oras ng hearing sa Senado. At ito ang una nag-imbita talaga sa dating Pangulo Lakay at Nicole ay ang Quadcom. Pero nung medyo napikon itong si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nababanggit na ang pangalan niya at si former President Duterte sa issue ng EJ case at illegal drugs, ang sinabi niya ay ipapatawag naman daw niya sa hearing itong si dating Pangulong Duterte dahil patutunayan niya na maikimbita niya kumpara daw sa Quadcom. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Abangan natin lakay kung iimbitahan pa rin ng Quadcom. Ako si Neil Gregorio Bulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulate mo natin ang drama department, Sister Nicole, dahil nanalo sa CMMA Catholic Mass Media Awards bilang Best Drama Program. Ang dramang May Pangako ang Bukas. Akala ko, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Ayan, pangako pala ito, ha? Directed by Bobby Cruz at ang writer ay si Rita Labanon. At congratulations kay yung dating girlfriend ng bossing natin, ha? Si Ma'am Lisa Macua Elizalde, ang kanyang programang Art to Art. Nanalo bilang Best Educational Program. Congratulations, Ma'am Lisa Macua Elizalde at Bobby Cruz Drama Department sa inyong drama program na May Pangako ang Bukas. Kayo ay nanalo. Congratulations. Samantala para sa mga taga Meralco, naku, good morning, Josal Dariaga, ha? Sana all. Mukhang malaki-laki ang bonus dito, ha? Sandali lamang, Boy Gonzales, Ilacuna. Your business is our business. Anong report ng 2x2 kanina, Boy G? May kalinga sa Maynila si Lakay. Mayor Hani Lacuna Dumagoso. Ayan. Meralco naniniwalang maabot ang target na 43 billion pesos na kita sa pagtatapos ng 2024. Ayon kay Bossing Ninong Manny V. Pangilinan. Wow. Napaka-happy ng mga taga Meralco. Kaya gusto ko maging ninong ito, kaya hindi pa po umuoo eh. Ayan, Joe Saldariaga, magkano ang bonus nyo rito, pare ko, ha? Palagi ko 3-4 na buwan ang bonus ng mga ito. Uy, may 15th month yun. Miss Nicole Lopez Puyawan, take it away, Miss Nicole. Positibo ang business tycoon na si Manny V. Pangilinan na maaabot ng Meralco ang target na kita nitong taon na itinakda na nasa 43 billion pesos. Ginawa ni Pangilinan ang pahayag matapos ang magandang performance ng power distributor mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay MVP, naniniwala siyang matatapos ang taon na baka maabot nila ang target income nila o higit pa sa 43 bilyong piso na maituturing anya bilang record earnings. Matatandaan na sa unang 9 na buwan ng 2024, nakapagtala ang Meralco ng 35.1 billion pesos na paglago sa kanilang kita, mas mataas ng 17% sa 30 bilyong piso nilang kita sa kaparehong period noong 2023. Ipinunto noon ni Meralco Chief Financial Officer Betty Siap na mayorya sa kita ng Meralco sa unang 9 na buwan ng taong ito ay mula sa kanilang distribution business na nakapag-ambag ng 59% o 20.5 billion pesos. Sinundan naman ito ng power generation na may 8.9 billion pesos habang nakapag-ambag ng 5.7 billion pesos ang retail electricity supply operations at non-electricity businesses ng Meralco. Matatandaan din na noong kainitan ng El Nino, nangiulat ng Meralco na lumobo ang kanilang kita mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Sinabi noon ni Siap na naitala ng Meralco ang kanilang consolidated core net income sa 23.2 billion pesos na tumaas sa 21% mula sa 19.2 billion pesos. Bungaan niya ito ng malakas na konsumo ng publiko sa air conditioning units noon dahil sa latay ng El Nino.
Gumastos naman na ang Meralco ng 26 billion pesos sa capital expenditures upang palakasin ang kanilang distribution network, magkaroon ng solar power farms at mag-develop ng mga telco power. Umaasa si MVP na magiging maganda ang takbo ng kanilang 2025 dahil naman sa mga bago nilang investments na ang ilan ng araw ay naghihintay na lamang ng approval mula sa Philippine Competition Commission. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 22 centavos kada US dollar, habang naitala sa $71.42 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez Puyawan. Dito sa Meralco siguro walang bawian dito, Miss Nicole. Ha? Sobra-sobra ang bonus nyo rito. Ha? Ay, good morning, Kuyang Director Gerald Pakanan ng DPWH Region 4. Waray-waray din pala ito si Kuyang Gerald Pakanan. Nabati ni Kuyang Dominic Yu. At ganun din, binabati natin si Kuyang Chris Santiago. Ha? At mga brethren sa Kapitan Pepe Lads. At binabati natin ng happy birthday si Miss Mylene Magsino. Ay, Miss Mylene, happy birthday. Ang club general manager ng Intramuros Golf and Country Club. Binabati ni Kuyang Ador Andrade at mga members sa Intramuros Masonic Club and Golf Club. At binabati pa natin, Sister Nicole, si Mr. Michael Guy. Magkano ang palitan ng ano ngayon, bossing? Ha? Ang opening sa trading ng foreign currency, 58 pesos and 20 centavos bawat dolar. At happy birthday din kay Sandy Wee ng Kawayan City at Delphine Albano na Isabela. At si Akayolo. At happy birthday mula kay Kuyang Barney Hosana. At happy birthday din kay binabati si Bishop Ephraim Fautagana. Kuyang Carlo Bala. Kumusta si Kuyang Rene, ha? At sabi kaya talaga, ayan, mabuti para yung mga nakatira sa ilalim na Skyway. Ayan. Bakit daw lakay? Ayan. Ang bubong pala ng bahay nila ay 50 billion pesos ang halaga. Taba ng utak, ha? Oo na, pero nakakaawa din. Araw-araw na nadadaanan ko yan, Sister Nicole. Kakaawa din. Kaya dapat siguro ma-check din ang DSWD. Daming bayan. Standby Boy Gonzales, standby Yuel Reyes. At happy anniversary nga pala sa mga kasama natin sa National Press Club. Happy birthday, 69th anniversary pala ngayon. Ayan, National Press Club. Director Aya Yupanco, sino nga bang president ng Press Club ngayon? Ha? Ayan, sino? Sinong presidente ng Press Club? Boying Remulla? DOJ yun eh. Ayan. Akala ko pati si Attorney Ferdinand Topacio, member na pala, director na pala ng National Press Club ito ngayon. Ayan. At binabati natin yung mga taga-Albay, ha? Abay, tumatakbo palang governor, si Congressman Joey Salceda na nag-birthday yata nung Sabado, ha? Si Kong talaga, wala siyang go. Ayan, ang kalaban niya ay si Nobol, Kuyang Noel Rosal. At ang maglalaban naman sa pagka-vice governor ay si Diday Ko. Aba, kapatid ni Congressman Saldico. At ang kalaban ay si Jun Alegre. Aba, ng Sagitsit. Ayan, Sagitsit FM. Ayan, good luck, Noel Rosal.
June Alegre at good luck na rin kay birthday boy. Ayan. Lakay ayusin mo. Sorry. Birthday boy. Yun. Yun. Sabi niya kasi siya pinakamagandang gobernadora noong araw. Kong Joey Salceda, good luck. Ayan. At good morning kay Noble Greg Kayabyab. Daming bayan. Standby Boy Gonzales Lacuna Dumagoso. Standby Yuel Reyes. Ayun, Lionel Boying Abasola. Siya pala ang presidente ng National Press Club ngayon. Ayan, di nag-iimbita kasi. Ayan. Teka muna ba, makalimutan. I-congratulate natin yung nanalo ng loto sa Bulacan, ha? Abagay taga San Jose del Monte, Bulacan pala ito. Mayor Art Robes, ayan, Congresswoman, ha? Kala ko lakay si Greg Servano na yung nanalo. Jose del Monte, Bulacan. Doon niya nabili yung ticket. Nanalo ng 321 million pesos. Wow! At ang winning numbers ay number 2, 7, 10, 13, 16, 24. Daming bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 4 na minuto bago mag alas 10 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO cert. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa nalalapit na eleksyon 2025, ang tanong ng publiko, ano ang plano? Hatid ang usapang preparasyon para sa eleksyon. Abangan sa darating na linggo alas 12 ng tanghali. Samahan niyo kaming bantayan ang mga kaganapan bago ang halalan. DZRH and the Manila Times Town Hall preview of the 2025 elections. Mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman.
Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Congratulations sa kay Honored Lady Sister Earl Joy Rafael, District Deputy Grand Royal Matron, and Sir Knights Worshipful Master Alan Rafael, ang District Deputy Grand Royal Patron, sa kanilang successful and impressive and well-organized conduct ng kanilang affairs sa District 2. Order of the Amarant Grand Court of the Philippines noong October 26. At dyan sa General Santos City District 2, comprises 10 Court of Amarant all over across Southern Mindanao. Wow, gagaling nyo naman mga ateng. At mula sa Honored Ladies and Sir Knights of Megayon Royal Court number 60, Order of the Amarant, Pagadian City. Good morning, maayong buntag mga ateng. Daming bayan. Report mula sa Manila, Sister Nicole. Ito lakay, alamin natin ang presyo ng kandila at bulaklak malapit sa Manila North Cemetery mula kay RH29 Boy Gonzales, Lacuna, Domagoso, Versosa. Boy Gonzales! Mas bagay yata yung Lacuna Boy G Lacuna. Ayaw niya lakay, Domagoso. Ayaw din. Di mas ayaw niya ng Versosa. Di si UL na lang muna tayo. Ayan. Alamin natin naman ang laking balita sa Metro Manila ngayon. UL Reyes, please come in. Good morning, Lakay, Sister Nicole. Maagang pinaghahanda ng Maynila at ang kanilang mga customer, partikular sa Muntinlupa, Las Piñas City, Pasay City, Parañaque City at ilang lugar sa Cavite na masasapul ng water service interruptions simula sa November 1. Ayon sa Maynilad, kung mag-iimbak ng tubig ay gumamit ng tamang container, isara itong maigi upang hindi makontamina. Magsisimula ang water interruption alas 12 ng hating gabi ng November 1, natatagal ng alas 12 ng tanghali ng November 2. Kasunod ito ng temporary shutdown ng Putatan at Poblacion Water Treatment Plants sa Muntinlupa City. Kasabay nito, magtatalaga ang Maynilad ng mobile water tankers kung kakailanganin. Para sa kumpletong listahan ng mga apektadong barangay, bisitahin ang official Facebook page o website ng Maynilad. Samantala, nananatiling suspendido ang biyahe ng Pasig River Ferry Service ngayong araw. Ayon sa MMDA Pasig River Ferry Service, dahil pa rin ito sa dami ng water lilies sa ilog. Noong October 22 nang unang suspendihin ang biyahe ng ferry service matapos itaas ang signal number 1 ang Kalakang Maynila dahil sa bagyong Christine. Samantala, sa Pasig City, inatag na mga panuntunan para sa mga dadalaw sa mga sementeryo ngayong das. Mula October 31 hanggang November 2, karamihan sa mga sementeryo sa lungsod ay magbubukas ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 o alas 12 ng hating gabi. Kabilang dyan ang Evergreen Memorial Garden, Pasig Catholic Cemetery, Santolan Catholic Cemetery, Santa Clara de Montefalco at Pasig City Cemetery. Simula alas 2 naman ng hapon ng October 31 ay ipatutupad ang one-way scheme sa C. Raimundo Avenue upang bigyan daan ang mga tutungo sa sementeryo ngayong undas. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Samantala, balikan natin si RH29 Boy Gonzales, Domagoso, Lacuna. Ang haba, dami na pangalan ni Boy Gonzales. Boy G, saan ka na ngayon? Cemetery pa rin. Nasa 40 pesos na lang kada bentahan ng 3 piraso ng maliliit na kandila ang mabibili ngayon dito sa paligid
na Manila North Cemetery. Ang medium size na kandila ay ibinibenta ng 50 ang 2 piraso. At ang malaki naman ay 50 ang kada isa piraso. Nasa 100 pesos naman, 100 pesos. Ang peso ng 2 piraso na sana 100 pesos ang kandilang nasa maliit na baso. Pagdating naman sa benta ng bulaklak, ang presyo ng Redos ay nasa 250 ang bundle, 200 ang carnation, 150 ang Malaysian Mums at 180 pesos naman ang stargazer. Ang presyo ng standing flowers, pwede ng 800 hanggang 2 pesos ang presyo. Depende sa design at sukat. Sinaasahan po nila tataas ang presyo sa mga bulaklak at dahil sa paluwalag na mga vendor, mga bulaklak. Sa ngayon ay ngayong araw ang pinaka-last day ng paglilinis sa loob ng Manila North sa mga magtutungo sa kanilang puntod sa mga mahal sa buhay. At ngayon din lang last day Balinis. paglilibing at pasamata ng i-identity mo pag-sapit hanggang araw at huling bubuksan. Ngayon ay marami na rin yung mga nagtutungo dito sa sementeryo. Ito si Boy Gonzales para sa Disare. Boy, ano yung kanina hindi ko sumasagot, nag-cover ka pala ng mga beauty queen eh. No? Anong ginagawa nila dyan? May mga beauty queen dyan? Ayan, lakay oh. Ang ganda eh. Kaya siyempre beauty queen eh. Hindi sumasagot lang. Sino ang mga ito? Ba't andyan sila? Oo nga. Lakay nananawagan sila kasama yung Eco Waste Coalition. Eco Waste Pati Coalition. yung mga Miss Earth candidate nananawagan sa publiko yung kampanya tungkol para sa zero waste undas. Ayun. Kaya yung dapat yung mga tutungo sa sementeryo, lakay, kailangan yung basura nila, dala-dala nila, paglabas, dala rin nila para ilagay sa mga basurahan. At kaya itong siyam sila lakay. Ang taga-siyam na mga Miss Earth candidate at talaga meron talaga ito na Miss USA marunong magtagalog ang ibig sa ano sila baka Phil-Am yan Filipino-American itong itong mga kandidata sa Miss Earth itong ng USA wala dito sa Manila North Cemetery ito si Arizona sa Pilipinas una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Lacuna. Ayan. Nautal na si Boy Gonzales lang eh. Gaganda ng mga nakita ng mga beauty si sabi ni Romel Ferdes sa si Kuya Dado Melegrito at Jun Samaniego, pakuha na lang daw yung kanilang cellphone number. At yan ang kawan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, ito po si Nicole Lopez Poyawan. Susunod na DCRH Operation Tulong. Minus Lugaw Queen, Wonder Woman. Ang partner niya ay Katuman ba ito? Ano bang tawag dito? Katuman, Wonder Girl, Miss Mabel Arribe. Ito lang kayo, nag-Miss Earth din. Nag-Miss Earth din ba ito? Bye-bye. Ingat, stay safe.